Magandang araw, narito ang latest update natin sa bagyong si Opong at sa pinag-ibayan nitong habagat. So dito sa ating latest satellite image ay makikita nga natin na patuloy ang kumikilos dito sa Visayas area ang tinatayang sentro ng bagyong si Opong at kaninang alas 10, ito ay nasa may bandang coastal waters na ng Ferrol, Romblon. Taglay ni Opong ang lakas ng hangin na umabot hanggang 110 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin naabot ng hanggang 150 kilometers per hour. Sa ngayon kumikilos ito sa direksyong Pakanluran sa bilis na 35 kilometers per hour. At mapapansin din natin yung malawak na kaulapan nito umaabot hanggang sa ilang bahagi ng Northern Luzon, nakararaming bahagi nga ng Southern Luzon, buong Visayas at ilang bahagi po ng Mindanao. Kaya't meron pa rin po tayong nakataas ng mga tropical cyclone wind signal sa nakararaming bahagi ng ating bansa. Samantala, dito naman sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao, pinag-iba yung habagat pa rin ang inaasahan natin na magdudulot ng mga pag-ulan. Makikita na sa pinaka-latest forecast track ng bagyong si Opong na kagabi nga ay tumama dito sa may bandang Eastern Samar ang tinatayang sentro nito. Then kaninang madaling araw, tumawid ng lalawigan ng Masbate. At ngayong umaga nga, tumama unang-una dito sa may bandang San Fernando, Romblon and then dito sa may bandang Alcantara, Romblon. At inaasahan nga natin sa pagitan ng alas 12 hanggang alas 2 ngayong hapon ay tatama naman ang sentro nito dito sa may bandang Oriental Mindoro. Tatawirin ng Mindoro Island hanggang sa tuluyan ng makalagpas ng landmass ng ating bansa. So pansinin po natin, yung area probability anywhere dito sa Oriental Mindoro ay posibleng mag-landfall itong bagyong si Opong, kaya dapat maging handa yung mga kababayan natin sa paglapit ng bagyong si Opong. At mapapansin nga natin, bukas ng umaga, alas 8, ay halos nasa northwestern boundary na ito ng ating area of responsibility, then posibleng lumabas ng ating PAR bago po makapananghali. So, pansinin natin, halos naging consistent, nakapaloob pa rin sa area probability naging pagkilos ng bagyo during the last 24 hours or so. At yun ang inaasahan natin, yung i-consider pa rin nating paghahanda sa mga kababayan natin dito nga sa may bandang Oriental Mindoro and the Occidental Mindoro area. Sa ngayon, nakataas pa rin ng wind signal number 3 dito po sa mga lalawigan na naka-highlight ng orange. Mapapansin natin na nag-shift mula kahapon sa mga lalawigan sa silangang bahagi, napunta na po sa kanlurang bahagi dahil nga sa patuloy na pagkilos ng bagyong si Opong in the general direction towards the Mindoro provinces. Signal number 3 sa naka-highlight ng orange sa lalawigan po ng Batangas, sa Marinduque, dito sa Romblon, Mindoro provinces at sa northern portion ng Aklan, at dito rin sa Caluya Island. Samantala, signal number 2 naman sa mga lugar na naka-highlight ng yellow. Makikita po natin, itong southern portion ng Zambales, itong Bataan, southern portion ng Pampanga, southern portion ng Bulacan, sa Metro Manila, wind signal number 2 rin po, and then dito sa Rizal, Cavite, Laguna, and then southern portion ng Quezon, and then dito sa southern portion ng Camarines Sur, sa Albay, sa Sorsogon, sa Masbate, Calamian Island, Cuyo Island. Wind signal number 2 rin po sa northern portion ng bandang Antique, sa natitirang bahagi ng Aklan, sa Capiz, sa northern portion ng Iloilo, sa northern portion ng Negros Occidental, at dito rin po sa extreme northern portion ng Cebu, kasama nga yung Bantayan Island. Dito sa extreme western portion ng Northern Samar, yung mga malilit na isla po doon, extreme western portion ng Samar. So yung mga lalawigan po or yung mga munisipalidad na nakapaloob dito sa mga bahagi na may mga wind signals ay nakapaloob po sa ating Tropical Cyclone Bulletin, which is also available for download sa ating official website. And then wind signal number 1 naman sa mga lugar na naka-highlight po ng light blue. Dito nga sa Pangasinan, natitirang bahagi ng Zambales, sa Tarlac, Nueva Ecija, sa natitirang bahagi ng Pampanga at ng Bulacan, sa lalawigan ng dito sa natitirang bahagi ng Quezon kasama ang Pulilo Island, and then dito po sa Camarines Norte, natitirang bahagi ng Camarines Sur, sa Catanduanes, northern part ng Palawan. Wind signal number 1 din po sa natitirang bahagi naman ng Antique, ng Iloilo, ng Guimaras, ganun din sa northern portion ng Negros Oriental, northern central portion ng Cebu, northern portion of Bohol, dito po, natitirang bahagi ng Northern Samar, natitirang bahagi ng
Samar, yung buong Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte. And then kung babalikan po natin, no, yung mga nabanggit nating lugar na may wind signals number 3 and 2 makakaranas po ng masungit na panahon. Pag sinabi nating masungit na panahon, malalakas na hangin na pwedeng makapagpatumba ng iba't ibang uri ng pananim, pwedeng makasira ng mga bahay na gawa sa mga light materials, lumang kahoy, or iba pang mga istruktura na medyo weak ang pundasyon, pwede rin makapagpatumba ng ilang poste ng kuryente at billboards. As much as possible, ilang araw na tayo nagbibigay ng babala, manatili po sa loob ng kanilang bahay or designated evacuation centers habang inaasahan nga natin yung kasalukuyang paglapit at habang tumatuwid na ang sentro ng bagyong si Opong sa kanilang lugar. Ang mga pag-ulan naman, mamaya hihimayin po natin sa ating rainfall forecast. So wag po silang malilito. Itong mga pinakita nating lugar na may wind signals, may color-coded, ang tropical cyclone wind signals ay babala po para sa malalakas na hangin na posibleng maranasan sa inyong lugar at kung anong magiging epekto nito. Samantala sa mga lugar na may wind signal number 1, asahan po ang katamtaman hanggang sa malakas na hangin, katamtaman hanggang sa maalong karagatan. So ngayon naman po, yung nilalaman ng weather advisory, ang babala patungkol sa pag-ulan na dala ng iba't ibang weather system na binabantayan natin, bagyong si Opong at ng Habagat. So dito, makikita po natin, no, na yung from the eastern side kahapon, yung concentration ng maraming paulan, yung more than 200 millimeters, ay napunta na po dito sa western section ng Southern Luzon area dahil nga po sa inaasa nating patuloy na pagkilos ng halos pakanlurang direksyon nitong bagyong si Opong. More than 200 millimeters of rain sa lalawigan ng sa Mindoro provinces, ganon din dito sa Romblon at kasama nga Ilubang Island. Samantala, areas na naka-highlight ng orange, around 100 to 200 millimeters of rain dito sa Laguna, sa buong Quezon, Marinduque, Batangas, Cavite, and dito nga sa may bandang Quezon kasama itong Pulilo Island, Masbate, Aklan, Capiz at Antique. Samantala, mga 50 to 100 millimeters of rain sa mga areas na naka-highlight ng yelo. Yung mga pag-ulan naman na dala ng bagyong si Opong at ng pinag-ibayong Habagat ay pwede pong magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo sa mga mababang lugar, low-lying areas, mga pagbaha na malapit sa tabing ilog sapagkat either dahil sa continuous sa pag-ulan, tumaas ang level ng inyong ilog, umapaw at magdulot nga ng pagbaha sa mga komunidad sa gilid nito, or yung mga pag-ulan naman sa ilang karatig lalawigan, yung mga tubig sa kanilang ilog ay umapaw at yung pag-agos ay patungo sa mga ilog naman sa inyong lugar. Dapat maging aware po tayo dito. Dapat aware din po ang ating mga local government officials at saka local disaster risk reduction managers sa mga lugar na potentially madaling bahain kapag may ganitong karaming ulan. Samantala, yung pag-ulan ay inaasahan din posibleng magdulot ng mga pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok. Lalong-lalo na kung naobserbahan nyo na po na ilang araw nang umuulan sa mga lugar na yon, maaaring malambot na yung mga bahaging kalupaan at kung anumang additional na pag-ulan ngayong araw ay pwedeng magdulot nga ng biglaang pagguho ng lupa. Tingnan naman natin kung ano epekto sa pag-alon ng mga karagatan sa mga lugar na may wind signals or sa nakararaming bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas, may nakataas po tayong gale warning. Ang mga karagatan dito, ang mga pag-alon posibleng umabot na hanggang 6 meters ang taas. Hanggat maaari, iwasan na pong pumalaot ang anumang uri ng sakyang pandagat dyan habang nananalasa pa ang bagyong si Opong. In terms of daluyong or storm surges sa mga coastal areas, yung mga matataas na alon na maaaring humampas sa mga dalampasigan, posibleng umabot ng mula 2.1 hanggang 3 meters ang mga pag-alon sa mga coastal areas na naka-highlight po ng yelo. Nakararaming bahagi ng Bicol Region, Masbate, Romblon, Marinduque, Mindoro Provinces, northern part ng Palawan, ilang bahagi ng Quezon, ng Batangas. Samantala, ang taas naman na mula 1 to 2 meters sa Catanduanes, sa ilang lalawigan sa Central Luzon at ilang bahagi po ng Western Visayas area at maging yung northern part ng Negros region. So dapat maging alerto din po yung mga kababayan natin
Hopefully by this time, nasa mga designated na po silang evacuation centers, no? Lalo na yung mga kababayan natin na naniniraan sa mga coastal areas. Or nakalikas na po sila sa mas mataas na lugar. And na-secure na, naitali na yung mga bangka para hindi po masira, tangay ng malalakas na alon or paghampas ng alon sa mga coastal areas. Yung pinag-ibayang habagat naman, hindi lamang po ang bagyo ang magdudulot ng mga paminsan-misang pagbugso ng hangin. Yung pinag-ibayang habagat, pwede rin magdulot ng paminsan-misang pagbugso ng hangin sa mga lugar na walang wind signal. Oh. Like for example, ngayong araw sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa Cagayan Valley, sa Palawan, sa buong Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Oriental, Camiguin, Caraga at Davao Region. Habang bukas, sa buong Luzon at Western Visayas, may mga occasional na pagbugso ng hangin. Now, itong mga occasional na pagbugso ng hangin, dala ng habagat, ay pwede rin makapagpatumba ng ilang uri ng halaman at magdudulot ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa mga areas na nabanggit po natin. Iba yung pag-iingat sa mga kababayan po natin na papalaot. At kaya nga binanggit natin kanina, as much as possible, hanggat may bagyo, wag nang pumalaot sa mga karagatan sa paligid ng Central and Southern Luzon and the Visayas area. Ngayon, balikan natin yung ating latest satellite imagery. No? So, kanina itinuro natin, meron tayong bagyong si Opong, meron tayong pinag-ibayong habagat. Sa labas ng area of responsibility, may binabantayan po tayong cloud cluster. Sa ngayon, hindi pa ito low pressure, no? Hindi pa kinaklasify as low pressure dahil sobrang disorganized pa. But we're not ruling out the possibility na sa susunod na mga araw, in between ngayong araw hanggang sa October 2, either yung binabantayan nating cloud cluster ay mabo, maging isang low pressure, at pumasok nga ng ating area of responsibility. Samantala, sa ikalawang linggo ng ating forecast period, sa mula October 3 hanggang October 9, we're not ruling out the possibility na itong low pressure na pumasok ng PAR during the first week of forecast ay kumilos papalapit ng ating bansa at makaapekto nga sa nakararaming bahagi ng Luzon. Makikita naman natin na potentially another weather disturbance pwedeng mabuo at pumasok ng northeastern boundary ng ating area of responsibility. Sa dalawang linggong forecast natin, simula po ngayong araw hanggang October 2 at yung week 2, October 3 to October 9, halos maliit pa ang tsansang maging bagyo nitong potential low pressures na binabantayan natin. Subalit, ina-update din po natin ang ating TC threat potential. Kaya antabayanan din po ng mga kababayan natin yung update natin dito. Ang susunod nating tropical cyclone bulletin ay papalabas po mamayang alas 2 ng hapon. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang araw po sa kanilang lahat.